Galing ang lahi nila sa sobrang hirap talaga. Kung hindi lingid sa inyong mga kaalaman, mga kasosyo, hindi matagumpay na bansa ang China tulad ngayon. Noong mga panahong hindi pa nila binubuksan ang kanilang bansa na maging kaugnay ng ibang parte ng mundo. Sa kasaysayan ng ekonomiya, ang dating economic system ng China ay yung tila bang soloista sila. Yung nabubuhay sila ng sarili lang nila. Hindi sila nakikipagpalitan ng mga produkto sa ibang bansa. At dahil dun sa economic system na yun, hindi sila naging self-sustainable. Dahil sinolo nila yung pagtatanim ng mga bigas, gulay at iba pa, pagpapalaki ng mga hayop, paggawa ng sarili nilang mga produkto at pangangailangan, hindi na sustain ng sarili nilang productivity para ma-maintain yung karamihang buhay ng mga inchik noon. Sobrang maraming naghirap na mga inchik, namatay sa gutom, mga panahong 1940s o mga panahong sinilang ang ating mga magulang ng karamihan sa atin dito, mga kasosyo. Not until unti-unting nagbago ang economic system ng China, binuksan nila ang kanilang pinto at nakipagtulungan na rin sila sa ibang bansa tulad ng Amerika at sinikap nilang maging modern dahil sobrang luma ang kanilang sistema before bago sila nakipag-ugnayan sa ibang malalakas ng bansa at unti-unting naging modern ang China. Kaya mapapansin nyo, marami rin Chinese na nagkalat sa buong mundo. Halos lahat ng bansa may incheck na para bang Pilipino ngayon sa panahon natin. Na kahit saang bansa, may Pilipino doon. Naglabasan ng China ang mga incheck dahil sa sobrang hirap nga ng bansa nila. Nagpunta sila sa iba't ibang bansa na kung saan may tsansa silang umasenso. At isa dyan, ang Pilipinas. Maraming incheck ang pumunta sa Pilipinas kasi emerging country ang Pilipinas noong mga panahon na yon. Malupit ang Pilipinas talaga. Pumunta ang mga Chinese sa Pilipinas hindi para magnegosyo. Pumunta sila sa Pilipinas para mamasukan, magtrabaho at simpleng may pangkain lamang. Ang mga inchik dati sa Pilipinas ay mga trabahador, kargador, tindero, mga ganyang klase ang kabuhayan ng mga inchik noon. Hindi sila kilalang mga businessman o mga tycoon tulad ng pagkakakilala natin sa kanila ngayon. Pinaniniwalaan ko kaya mas maraming Chinese ang mayayaman kaysa sa mga Pilipino dito sa ating bansa. Dahil alam ng lahi nila kung ano ba talagang ibig sabihin at pakiramdam ng tunay na maghirap. Kung susumahin nyo, mga kasosyo, hindi pa naman tayo umabot dito sa Pilipinas na nagkandamatay tayo sa gutom. Wala pa sa istorya ng Pilipinas na sobra tayong naghikaos sa pagkain, pag-inom ng tubig at nagkandamatay sa sakit. Sobrang pinagpala ang ating bansa na hindi talaga natin naranasan ng ating duktong-duktong na henerasyon at buong lahi na maghirap ng sagad at hindi na natin alam kung saan tayo kukuha ng pagkain. Kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko na masyado tayong blessed na mga Pilipino, pag-aralan nyo kung gaano kahirap ang buhay ng mga inchik noon, kung bakit ganito na lang nila vina-value ang kada perang nahahawakan nila. Tayo dito ngayon sa Pilipinas, kahit sabihin natin hindi tayo ganun kayaman, pero hindi tayo nauubusan ng pasok ng pera. Hindi tayo nauubusan ng panggastos na maiiyak ka na lang kung bakit ganito tayo mga Pilipino pinagpala talaga. Kung bakit kahit anong mangyari sa ibang bansa na sobra sila naghihirap, nagkaka-recession, bumabagsak ang kanilang ekonomiya, dito sa Pilipinas, lahat pa rin tayo masaya. Dito sa Pilipinas, lahat pa rin tayo tawa ng tawa. Hindi ba yan ang tunay na kayamanan? Na ikinukumpara pa natin ang ating mga sarili sa mga inchik na dumaan sa sobrang hirap at nakikita natin ngayon na sila nagmamayari ng mga malalaking korporasyon? Kaya lagi natin nasasabi na mas maraming inchik na mayaman kaysa sa atin? Galing sila sa sobrang hirap na sitwasyon. Ipanalangin pa ba natin na dumating sa atin yon bago tayo magising ng mga Pilipino na tunay naman tayong mayayaman talaga? Kadalasan sa buhay, kung sino dumaan sa matinding paghihirap, pagsubok kahirapan, yun yung umaasenso ng sobra sa dulo. Pag wala ganong pinagdaan ng pagsubok, mamamatay itong simple lang ang buhay, hindi man marangya, hindi rin mahirap, yun nga lang hindi extraordinaryong buhay tulad ng pinaglalaban kong maging buhay natin dito, mga kasosyo. Buhay na hindi simple, ngunit extraordinaryo, na kaya nating maayos yung kasalukuyang problema ng ating henerasyon. Hindi yung dadaan lang sa ating buhay, wala tayong nagawa o naiambag na ikakangat ng ating lahi. Kaya ang pinaniniwalaan ko, kung ang mga inchik dati ay nagsipunta sa iba't ibang bansa nung panahong hirap na hirap ang kanilang bansa para maghanap ng trabaho, tila ba ganyan din ang nangyayari sa atin, lalo na sa mga OFW. Tayong mga Pilipino nagkalat sa buong mundo at pinaniniwalaan ko talaga na isa tayo sa magagaling na lahi. Kahit saan tayo ilagay, kaya natin maging magaling. Ang nagkukulang lang sa atin ay yung paniniwala natin sa ating mga sarili na kaya rin nating mamuno, manguna, magmay-ari ng malalaking korporasyon na maglilingkod sa mundo. Walang nagsiksik sa ating mga utak na hindi lang tayo tagasunod, tiga-trabaho ng inutos sa atin at tigahintay ng sahod tuwing kinsenas katapusan. Gusto ko sabihin sa lahat ng Pilipino, lalo na sa mga OFW na nasa iba't ibang bansa ng mundo, tulad ng mga inchik noon na nagtrabaho sa iba't ibang bansa, kaya nyo rin diyang magnegosyo kung nasaan kayo ngayon.
Marami ng mga kasosyo ang unti-unting nagpapatunay ng minumungkahi kong solusyon. Na mga OFW na gusto magnegosyo, huwag kayong umuwi ng Pilipinas para magnegosyo kayo dito. Humanap kayo ng paraan. Kahit mahirap, diyan kayo magtayo ng negosyo kung nasang bansa na kayo. Hindi yung negosyong fly by night. Hindi yung negosyong side hustle lang. Hindi yung negosyong pang extra-extra lang, kundi yung tunay talagang negosyo na magiging korporasyon dyan sa bansang inyong pinamamalagian. Hindi yan imposible, hindi nga lang obvious sa panahon natin ngayon. Tayo mga Pilipino, natural tayong mga negosyante. Ang dugong OFW, pinaniniwalaan ko, ay may dugong entrepreneur. Ang mga OFW ay sumugal ng kanilang buhay. Pumunta sa lugar na hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila doon. Naghanap buhay, ginalingan, na mayagpag, na appreciate ng iba, tuwan-tuwa ang mga pinagsisilbihan natin. Yan mismo ang dugong negosyante ng tunay na entrepreneur. Ang kulang na lang, malaman ng mga OFW, malaman nating mga Pilipino na hindi tayo tigasunod lamang. Na kung bubuksan natin ang ating mga isip, kayong mga OFW, kung nasang bansa man kayo, tulad ng mga inchik noon, dati lang silang mga trabahante, tagabuhat sa pier, tigatinda ng amo nilang mga Pilipino. Pero ngayon may mga sarili ng negosyo sa iba't ibang bansa. Pinaniniwalaan ko, higit sa kaya din natin yun, mas magaling tayo sa mga yun. Kung nununukin lang natin at paniniwalaan na kaya rin natin yun. Walang polisiya o step by step kung paano magnenegosyo ang mga OFW sa ibang bansa. Dahil ang mga papeles nyo dyan ay for employment. Kaya ako'y nakikiusap, nananawagan sa lahat ng mga kasosyong OFW. Tulungan nyo kung ma-figure out kung paano magnegosyo ng tama, tunay, at hindi yung klase ng negosyong tago ng tago kung saan mang bansa kayo naroroon. Maraming OFW ang nagnenegosyo na pero hindi nila alam na yun mismo. Maraming OFW na nagtitinda ng kung ano-ano sa kung saang bansa man kayo. Yun nga lang, ang tingin nyo dyan, extra lang. Ang tingin nyo dyan, extra income, extra job, fly by night kayo dyan. Kasi hindi nyo maarok na yung ginagawa nyo ngayon, yan na mismo ang tsansa nyo na maging korporasyon yan kung seseryosohin nyo lang talaga ng todo. Sa lahat ng mga OFW na gusto magnegosyo, isa lang ang payong naririnig nyo. Mag-ipon kayo dyan at umuwi kayo sa Pilipinas at dito kayo magnegosyo. Pwes hindi yan ang minumungkahi ko. Ang aking rinirekomenda, nandiyan na kayo sa bansa na yan. Pumunta kayo dyan kasi maganda ang bansa na yan. Mabilis ang ikot ng pera dyan. Ibig sabihin, masarap magnegosyo dyan. Hindi ko kayo minumungkahian na gumawa ng mali o masama. Yan kasi ang connotation ng mga OFW nagnenegosyo sa ibang bansa. Pag nagnenegosyo sila, nalabas sa trabaho nila na pinirmahan sa kontrata, feeling nila lumalabag sila sa batas. Pues hindi tayo lalabag sa batas. Ipipigure out natin sa tulong ninyong mga OFW kung paano tunay na tamang magnegosyo ang isang overseas Filipino worker na mag-i-establish ng tunay na negosyo sa kung saang bansa man kayo naroroon. Alam natin na may mga bansa na uhulihin yung mga OFW nagtitinda, gumagawa ng paraan ng extra income, nagnenegosyo. Kasi nga walang nakasulat na polisiya para suportahan ang mga OFW yung gusto magnegosyo sa bansang kinaroroonan nila. Kung meron man, nakatago at hindi natin alam kung paano gamitin. Dito sa ating grupo mga kasosyo, sa ating kasosyong malupit group, marami ng mga kasosyo ang unti-unting tumatayo, lumalabas na sila'y nagnenegosyo na sa mga bansang kinaroroonan nila. Magparami pa tayo at magpalakas pa tayo ng puwersa at isang araw, mapapansin ng pamahalaan at magtataka sila kung paano natin ito nagagawa. Kung paano ang mga OFW nagiging tunay na negosyante, nagmamay-ari ng mga tunay na korporasyon sa iba't ibang bansang kinaroroonan nito. Alam ko gusto niyo umuwi ng Pilipinas. Umuwi kayo ng Pilipinas para magbakasyon dito. Pero buksan niyo yung isip niyo, kayong mga OFW po mga kasosyo, na ang korporasyon niyo ay nasa bansa kung nasaan kayo ngayon. Nasa Singapore kayo, diyan kayo magnegosyo. Nasa Japan kayo, magnegosyo kayo dyan. Nasa Australia kayo, magnegosyo kayo dyan. Nasa UK kayo, magnegosyo kayo dyan. Nasa California kayo, magnegosyo kayo dyan. Nasa Brunei kayo, magnegosyo kayo dyan. Nasa Hong Kong kayo, magnegosyo kayo dyan. Magparehistro kayo ng mga negosyo nyo dyan. At pag dumami ang Pilipinong OFW na negosyante, hindi na magiging domestic helper ang tingin nila sa ating lahi. Kung hindi tulad na rin ng mga incheck na isang lahi na nagmamay-ari ng mga korporasyon sa ang bansa man sila na malagi. Nasa atin na lahat mga Pilipino ang karakteristik ng isang tunay na negosyante. Nauuwi nga lang sa pambubudol ng ilang loko-loko kaya naliligawan landas ng mga tunay na entrepreneur. Kaya tulungan nyo ako mga kasosyo. Hindi ko kayang patunayan kung paano magnegosyo sa ibang bansa dahil nasa Pilipinas ako. Kung nasa ibang bansa ka ngayon, kailangan kong tulong mo mga kasosyo. I-figure out mo kung paano magnegosyo dyan. Magnegosyo ka dyan mismo. At isang araw, ang kwento mo ay magiging inspirasyon para sa mga susunod na OFW na lalabas din ng bansa. Pero dahil nakita ang istorya ng buhay mo, hindi pala magtatapos ito sa pag-iipon at pagbalik sa Pilipinas at pag nagnegosyo dito, lugi din at tatandang mahirap. Magpayaman kayo kung saang bansa kayo naroroon.
nandyan ang pera. Buksan nyo ang mga mata nyo, gumawa kayo ng isang produkto o serbisyo. Magaling tayo mga Pilipino. Hindi lang tayo naniniwalang kaya nating mamuno at makipagsabayan, lalo na sa mga lahing mas matatangkad sa atin. Taas yung noon nyo mga kasosyong OFW. Malupit kayo, malupit tayo. Ipagkalandakan natin yan sa buong mundo.